Isa po sa mga nauuso sa panahon natin ngayon ay yung pong paramihan ng likes at saka ng views. No? Kaya po marami tayong mga content creators, marami tayong mga vloggers. No? That they look at a particular moment, no? Or a particular significant event o bahagi ng ating buhay na kung saan i-highlight nila. No? At wala pong masama doon because they are meant to inspire, to encourage. No? Pero yun nga po, nagiging labanan dito paramihan ng views at saka ng likes. No? Pero dahil po ito'y paramihan ng views at saka ng likes, no? Minsan yung pong ating mga ipinapakita ay mukha yatang hindi na naayon sa kung ano ang tama at totoo. Recently po, mayroon pong simbahan na isinarado ang obispo sa Southern Philippines dahil mayroong isang vlogger na tinuraan niya yung lagayan ng holy water. At bilang pagbabayad puri sa kalapastanganan na ginawa sa tahanan ng Diyos, the bishop decided to close the church for how many days? At wala pong naganap na misa, sa halip yung mga tao, they need to do penance, asking God for mercy. So ilan lamang po ito sa mga nakikita natin sa kasalukuyang panahon. Pero dahil po dun sa paghahangad ng tao na maging sikat, makilala, maging popular, ipinapaalaala po sa atin ng mga pagbasa ngayon na tayo ay tinatawag pa rin sa kababaang loob. Pero nagkaroon na po ng bagong definition sa kasalukuyang panahon pag sinabing ikaw ay humble. At very challenging po ito sa kasalukuyan dahil nakikita natin na pag ikaw ay humble, mayroong pong tendency ang tao na samantalahin ka. Pag ikaw ay humble, gagawin kang utusan. Uutos-utusan ka. Pag ikaw ay humble, natatakot ka na maging humble kasi kailangan mo protektahan yung sarili mo sa posibleng pananamantala. Sa iyong kahinaan, sa iyong kababaang loob. Na gagawin kang alila. At dahil po dito, may tendency tayo na hindi na maging humble. Pero ang tanong po dito, ano po ba yung pinag-uugatan ng salitang humility o kababaang loob? Pag tiningnan po ninyo yung etymological word, yung pinagmulang salita ng salitang humility, ito po ay nangangahulugan ng lupa, putik. At alam naman po natin kung ano mayroon sa lupa. Mababa, madumi, kadiri. Sino ba naman ang gustong mag-apak sa putik? Pero, ano po ba ang sinasabi ng Panginoon? Saan ba nagsimula ang humility na ito? Nagsimula po at dapat nating makita na ang kababaang loob, ang humility, ay nanggaling sa dakilang pagmamahal at tiwala na mayroon ang Diyos sa tao. Na sa kabila po ng mayroon tayo, sa kabila po ng alam po natin kung anong nangyayari sa atin, sa kabila ng ating mga limitasyon at kahinaan, sinasabi pa rin ng Diyos na ang tao ay mabuti, na ang tao ay may pag-asa. Ganun po kalaki ang ibinubuwis ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na kung titingnan natin, sino tayo para pagtiwalaan at mahalin ng Diyos ng ganito? Alam po natin kung anong nangyayari sa ating lipunan sa kasalukuyang panahon. Nagbibiruan nga yung ibang mga youth natin, no? Yung mga gagraduate ng grade 12. At sabi nila, Father, mayroon kaming bagong course na kukunin.
sigurado kami maganda ang aming kinabukasan. At sabi ko, ano yung course na yun? Sabi niya, kakagawa lang po ngayong taong ito. So sabi ko, ano yung course na yun? No? Nag-research ako. Sabi ko, parang wala naman ako nakitang idinagdag na bagong course. No? Sabi, mayroon, Father, Bachelor of Science in Construction, Major in Flood Control. At alam po natin kung gaano katalamak ang kagahaman, ang kasamaan, ang pangungurakot sa ating lipunan sa kasalukuyang panahon. At kung titingnan po ito ng Diyos, may sapat na dahilan ang Diyos para gunawin ang Pilipinas. Paghinayaan ng Diyos na sabay-sabay na pumutok ang Mount Taal, Mount Makiling, Mount Banahon, Mount Pinatubo, kumusta ang Metro Manila? Paghinayaan ng Diyos na magpadala at may pumasok na 3 ondoy, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, anong mangyayari sa atin? Alam po natin na 1 oras lang na ulan dito sa Holy Spirit Drive, baha. Nung minsan na late ako sa misa, magmimisa po ako sa Don Enrique, at sobrang lakas ng ulan nung umaga, kailangan kong bumalik sa kumbento para mag-shorts. Kasi hindi ako makakalusong dyan sa Mercury Drugs. Dahil baha. Doon na lang ako nagbihis sa Don Enrique. Paano pa kaya po kung hinayaan ng Diyos na magkaroon ng bagyo? May sapat na dahilan ang Diyos para gunawin ang Pilipinas. And yet, God in His goodness and love, nananatili siyang naniniwala na ang tao ay mabuti, na ang tao ay may kakayahang magbago. At sana po sapat na ito na once we realize it, sapat na po ito para tayo ay maging humble. Na kung titingnan natin, who am I, Lord? Sino ako? Alam po natin that we have our favorite sins, na sa tuwing mangungumpisal tayo, hindi nawawala ito. Father, na masungit na naman ako ngayong araw na ito. Naku, Father, nasigawan ko na naman yung kasama ko sa bahay. And we have favorite sins. We know. We know that we are sinning. We know that we are limited and weak human beings. Mayroon pong isang reporter, nung buhay pa po si Mother Teresa ng Calcutta, na nagtanong kay Mother Teresa, sabi niya, Mother, nagkakasala ka pa ba? Kasi po, kung natatandaan po ninyo si Mother Teresa, she was considered when she's alive, a living saint. Isang buhay na banal, isang buhay na santa. At sabi ni Mother Teresa, yes, nagkakasala pa rin ako. At sabi ng reporter, how many times a day na nagkakasala ka? At sabi ni Mother Teresa, minimum of 8. Minimum of 8. Kung ito ngang banal na taong ito'y nagkakasala 8 beses sa isang araw, minimum daw yun. Paano pa kaya tayo na nagsisikap na maging banal? How many times a day we are sinning? And yet God says, human beings, you are forgiven. You are loved. At hindi po natapos doon ang kababaang loob ng Diyos. Every time that we celebrate the Mass, sabi po sa second reading, God is served by the angels and saints. He is surrounded by the holy ones. The angels and the saints bowed before Him. He is almighty, all-powerful, all-knowing, nakaluklok sa Kanyang trono na pinaglilingkuran ng mga anghel at mga banal. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Every time that we celebrate the Eucharist, when the priest invoke the Holy Spirit,
sasabihin po ng pari, Father, you are holy indeed, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts we have brought to you for consecration, so that they may become for us the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. Na yung Diyos sa kanyang luklukan sa langit, dakila, banal, ay bumababa sa altar sa anyo ng tinapay at alak, body, soul, and divinity, para makasama tayo. Bumababa siya sa altar sa anyo ng isang simpleng tinapay. Wala itong manlang rekado. Walang yeast. Purong harina. Pwede naman sigurong sabihin ni Lord na, pag ako bumaba sa altar, pumunta ka sa cake to go. Masarap ang cake to go. O kaya bili ka ng tinapay sa kontis. Mas masarap yun. And yet God decided to descend dun sa altar sa anyo ng simpleng tinapay. At hindi lamang po simpleng tinapay, He allowed Himself to be swallowed, to be crushed by our teeth. Hinayaan niya na yung kanyang kabanalan, kanyang kaluluwa at katawan ay kasamang maging bahagi ng ating pagkatao. What a humility of God! Na sa kanyang luklukan, siya'y bumababa sa atin. At pagdating sa komunyon, hindi lamang po dahil mataas ito, kaya kami kailangang bumaba dyan. It's actually symbolical, na kung bakit ang pari, ang mga lay minister, taglay ang kabanal-banalang katawan ni Kristo, ay bumababa mula sa altar dahil ito'y simbolo na sinasabi ng Diyos na una akong lumapit sa inyo bago kayo lumapit sa akin. Na bumababa ako para sabihin sa inyo na ako yung unang gumalaw at kumilos bago pa man kayo lumapit sa akin. At sana po, pag na-realize natin ito, sana we are humbled. Na sana po, ma-realize natin yung kababaang loob na mayroon ang Diyos, na tayo rin ay inaanyayahan na maging mababang loob. Pero yung pong paanyaya ng kababaang loob, ito po ay ipinapakita sa pamamagitan ng ating relasyon at paglilingkod sa ating kapwa-tao. Sabi po sa Ebanghelyo, pag ikaw ay naghanda, huwag mong iimbitahan yung iyong mga kamag-anak, mga kaibigan, o yung mga mayayaman mong kapitbahay. Ang iimbitahan mo ay yung mga bulag, mga pipi, mga pilay, mga may hirap na walang kakayahan na ikaw ay suklian. Pero hindi naman po sinasabi ng Diyos na pag kayo may handaan, kuhain ninyo dito sa Commonwealth lahat ng mga may hirap, no? O kaya yung mga nasa footbridge na namamalimos. No? O sige, good luck. Dudumugin kayo. Pero ano pong sinasabi ng Panginoon? Sa oras na kayo'y maglingkod, tingnan ninyo, salaminin ninyo sa inyong puso, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka nagbibigay. Na kaya ka ba nagbibigay, na kaya ka ba naglilingkod, ay dahil gusto mong sumikat, dahil gusto mong makilala, dahil gusto mong papurihan ka ng mga tao. Kaya nga po nakakatuwa, umuupo po ako dyan sa parish office. Mayroon pong mga nagpapamisa. At salamat po sa mga nagpapamisa. Ang nakakatuwa lang, pagkatapos ng misa, pupunta sa parish office. Sasabihin, bakit hindi ko narinig ang pangalan ko?
Bakit yung pinamisa kong patay, hindi narinig ang pangalan na binanggit ng commentator? Ay yung commentator Labuna. Nakaligtaan yung isang pangalan. Hindi nabasa. At doon po tatanungin natin, ano pa po ba talaga yung dahilan? Ba't ako nagpamisa? Dahil pa para magpasalamat sa Diyos at ibalik sa Diyos ang karangalan, karapatan, ang pag-ibig na mayroon siya na ipinadama sa akin o dahil gusto kong makita yung pangalan ko. No? Minsan po may mga parishioner po tayo magpapamisa 10 o'clock. Bakit? Kasi gustong marinig nila online yung pangalan nila. Thanksgiving Mass of this person. Tapos pag hindi nabanggit, tatawag sa parish office. Bakit po hindi nabanggit pangalan ko? Nagpamisa po ako. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon, tingnan natin ang ating mga puso. Yung bang aking pagbabahagi, pagtulong at paglilingkod ay nanggagaling sa aking karanasan na sa isang Diyos na nagpakababa, nagtitiwala at nagmamahal sa akin sa kabila ng lahat ng aking ginawa. Kasi po kung mararamdaman po natin yung mga ganong reaksyon na parang hindi tayo napasalamatan, hindi po tayo na-recognize, hindi po nabasa yung ating pangalan, and we sense the reaction in us. No? Ask the Lord, Lord, teach me to be humble. Lord, teach me to be generous, to give without counting the cost. Ang tunay pong kababaang loob ay translated sa kung paano tayo nagbibigay, tumutulong at naglilingkod. At pinapaalala po sa atin na tayo ay may kakayahan, na tayo ay tinawag sa isang mas malalim na paraan ng paglilingkod. Kaya nga po, sa misang ito, salaminin natin. Muli nating tanungin ang ating mga puso. Naranasan ko ba ang pagmamahal ng Diyos sa aking buhay? Naranasan ko ba ang yakap ng Diyos? Lalo na noong mga panahon na ako'y sinusubok. Lalo na noong mga panahon na ako'y lugmok. Have I experienced the embrace of God? That God sent people to let me feel how I am loved, that I am forgiven, that I am cared for. At dahil po naranasan natin ito, tayo po'y naging humble at yung pong humility na yon ay ma-express sa ating paglilingkod sa ating kapwa-tao. Not because I want to be recognized, I want to be validated, I want to be praised, but because I know that this service, this help, this generosity that I am sharing to the church, to our brothers and sisters, are coming from the generosity of God, na hindi ako sinukuan, na patuloy na nagmamahal at nagtitiwala sa akin, isang taong limitado, mahina, at makasalanan. Amen. Amen.